Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang 18.4 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo ang nasamsam habang arestado ang dalawang hinihinalang smugglers sa Maritime Law Enforcement Operation sa karagatang sakop ng Barangay Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur noong July 7, bandang alas 4:05 ng umaga. Sa Seaborne Patrol ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station, katuwang ang Tukuran Municipal Police Station at iba pang police at military units, naharang ang isang motorized boat na may kargang 300 master cases o 15,000 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyong walang kaukulang dokumento. Nasamsam din ang bangkang ginamit sa transportasyon. Nahaharap ang dalawang 24 anyos na suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 12022 at Republic Act 10643. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang umano'y mga pagbabanta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay nag-ugat sa pagkaka-aresto at pagkakadetine ng kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Sa ikatlong araw ng impeachment trial kahapon, sa bahagi ng cross-examination ng depensa sa witness na si NBI Senior Agent John Mark Calilong, sinabi ng kampo ni Duterte na labis itong naapektuhan ng ma-contempt si Lopez sa isinagawang investigasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Gayunman, nilinaw ng depensa na hindi nito ipinapakitang tama o katanggap-tanggap ang umano'y mga pagbabanta, kundi nagbibigay lamang ng konteksto sa mga pangyayari. Dahil dito, nagpalabas ng subpina ang prosekusyon kay Lopez upang humarap sa pagdinig na itinakda sa Hulyo 14. Samantala, magpapatuloy ang pagtalakay ng impeachment court sa Article 4 sa Lunes, Hulyo 13, kung saan inaasahang ihaharap ng prosekusyon ang ikalawang witness. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division laban kina Senador Dante Marcoleta at dating Kongresista Mike Defensor kaugnay ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo o donasyon sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga prosecutor, tumanggap umano si Marcoleta ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Defensor noong siya ay party list representative pa. Hindi rin umano ito naideklara sa kanyang financial at campaign disclosures. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos bawat isa at naglabas din ng hold departure order laban sa dalawa. Samantala, mananatili sa kustodiya sina Marcoleta at Defensor dahil nahaharap din sila sa hiwalay na non-bailable na kasong plunder na dinidinig ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kasalukuyang nakakulong si Defensor sa New Quezon City Jail sa Payatas habang nasa kustodiya naman ng pulisya si Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa pagsusuri na mayroon siyang mild pneumonia at degenerative disc disease. Dahil dito, sinabi ng PNP na hindi pa maaaring ilipat sa kulungan si Marcoleta at hindi pa rin tiyak kung makadadalo ang senador sa arraignment ng kanyang kaso bukas, Hulyo 10. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.